Totoo nga ba na itong Magnolia Chicken Templados ay malapit nang makuha ang serbisyo ng San Miguel Bigman na si Mowala Tautuwa? Meron kasing mga indications na ito raw San Miguel ay ready nang i-trade si Tautuwa dahil kukuha sila ng mas batang center. Samantala naman si Coach L.A. Tenorio ang hinahanap daw ay yung mga veterano para i-guide yung kanilang mga bagong players katulad nila Xavier Lucero. At mukhang nakikita raw ni Coach Tenorio na bagay dito sa kanyang frontcourt yung tandem nitong si Tautuwa, si Sanggalang at si Lucero. Kaya baka ganyan ang maging subukan nitong si Coach L.A. Tenorio kung sakasakali. At hindi naman tayo magugulat kung sakaling matuloy nga ang trade na to dahil si Tautuwa hindi masyadong nabibigyan ng minuto sa San Miguel. Ngayon kung ito'y mapunta sa Magnolia, malamang magkaroon siya ng minuto dyan at magagamit talaga yan ni Coach L.A. Tenorio. Ngayon dahil dito sa sitwasyon na sister teams ng San Miguel at Magnolia, kinakailangan gumamit sila ng isa pang team para ma-accomplish yung nabanggit na trade nang hindi nagwa-violate ng patakaran ng PBA. So sa tingin ko baka gamitin nila dyan ang Terra Firma Jeep. Baka maging sitwasyon dito, for example, i-trade ng Terra Firma yung first round draft pick nila dito sa San Miguel o kaya si Kay Marcarino at dito namang si Tautuwa dadalhin dito sa Magnolia. Posible rin na baka Northport ang maging involved dito sa trade o kaya iba pang PBA team. Basta hindi sister team, basta hindi Hinebra. Dahil isa pa nilang sister team yan. So sa ngayon, iyan yung nagkikita natin ng mga posibleng plano ni Coach L.A. Tenorio para dito sa Magnolia Chicken Templados. Bukod dito sa pagkuha sa nabanggit na SMB Bigman, nandiyan din syempre yung pang number 6 na posisyon nila sa draft na baka gamitin ng Magnolia para mag-acquire ng isa namang power forward. So maganda ang magiging future so far ng Magnolia dito sa mga developments. At syempre, ang iba pang teams ngayon na nagre-ready ay itong koponan ni Coach Jong Wichiko, ang NLEX Road Warriors na nakikipag-usap ngayon dito sa Rain or Shine. Ang Elasto Painters kasi ay dalawa ang draft pick sa PBA ngayon, although mababa ito kumpara dito sa NLEX. Pero ito daw NLEX ay interesado na ma-acquire ang center ng ROS na si Kit Datu dahil yan talaga ang hinahanap daw ngayon nitong si Coach Jong Wichiko. Dahil kulang sa big man itong NLEX Road Warriors at nababagay sa kanila ang nabanggit na sentro ni Coach Yeng Giao. Ngayon baka maging palitan dito i-offer ng NLEX yung kanilang first round draft pick na pang number 5 dito sa Rain or Shine kapalit ni Kit Datu. Tiyak kung ganyan nga magiging offer, pero kung ganyan nga baka mapaisip itong si Coach Yeng Giao lalo na kung magiging malalim itong darating na draft. Kaya maraming sabihin nating talakayan ang mangyayari dito, pero ang isa siguro doon sa masasabi nating sigurado, itong Rain or Shine Elasto Painters at NLEX Road Warriors, marami ang mga talakayan na nagaganap ngayon dahil sigurado na pag-iisipang mabuti nitong Rain or Shine kung tatanggapin nila yung offer ng NLEX o hindi, dahil alam naman natin na magiging malalim yung darating na draft at kung makakakuha sila ng mas mataas na pick, ba't naman tatanggihan yan ng Road Warriors at ng Rain or Shine. Yun nga lang, kinakailangan din nila i-considera na baka naman mas maganda na si Kit Datu yung kanilang center. Dahil ito at least sanay na dito sa sistema nitong si Coach Yeng Giao at hindi na kinakailangan pa na mag-adjust. So ilan lamang yan doon sa mga posibilidad at sigurado kinokonsidera ng magkabilang panig. Kaya medyo magiging masinsinan yung negosasyon nila pagdating dito sa mga darating pa na mga araw.